ahsini dhann bi rabbik. Sabi ng ating mga ulama, magkaroon ka ng mabuting hinala kay Allah. Magkaroon ka lagi, thinking positive. Nagpapagaan din yan ng kalooban. Kasi kapag tayo ay may masamang paghihinala kay Allah, paglalaruan ka ni Shaitan. Paglalaruan ka ni Shaitan. Hanggang sa nag-iisip ka na ng masama. Dapat positive thinker ka palati. Sa mga pagsubok na pinagdadaanan, inshallah ta'ala, lilipas dito. Ganito ang buhay, inshallah, titiisin ko, ya Allah. Sabr. Inshallah, maganda ang pagtatapos ng aking buhay. Inshallah, lagi kang thinking positive. Hindi masamang paghihinala. Kasi minsan, pag dinapuan tayo ng karamdaman, minsan ya Allah, bakit? Ako na lang parati. Bakit? Maganda naman ang ginagawa ko. Umiiwas ako sa haram. Nagsasala ko. Bakit ko ito pinagdadaanan? Subhanallah. Yun mga palaisipan yun na pinapasok ni Shaitan para mag-isip ka ng masamang paghihinala kay Allah. Unawain mo ang diwa ng pagsubok katulad ng ating tinalakay. Unawain mo yung buhay dito sa mundo. Kaya itinuro lagi sa atin ang mas mabuting paghihinala kay Allah. Sabi ng Rasulullah, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa hadithul Qudsi na sinabi ng Rasulullah, ana inda dhanna abdi bi. Ako ay nasa paghihinala ng aking alipin. Kung ano yung hinala niya sa akin, ganun niya matatagpuan ang kanyang iniisip. Yun ang ibig sabihin ng hadithul Qudsi. Kung mabuti yung paghihinala, ay nagiging mabuti ang resulta. Pag lagi kang positive, inshallah ta'ala, dadating ang tagumpay. Lilipas dito. Tinutulungan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung may masama kang paghinala kay Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, nagiging masalimuot ang iyong buhay. Kaya nga kapag ang isang Muslim, kapag siya'y naghihingal o nagsasakratul mauta, pag pinapabigkas natin ng la ilaha illallah, mabuting paghinala ang ating ipinapayo. Una, sabi ng Rasulullah, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billah. Wag na wag mamamatay ang isa sa inyo maliban na lamang na siya'y may mabuting paghinala kay Allah. Kapag naghihingal ang ating kapatid, payungan natin, kahit alam natin na may mga ginagawa siyang haram, kapatid, wag kang mawalan ng pag-asa. Habang nabubuhay ka, magtawba ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang matakot. Magtawba ka. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala maawain, maabagin, mapagpatawan. Dapat yung alipin may mabuting paghihinala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang na doon siya bawian ng buhay. Yung taong nagsasakratul maut. Subhanallah. Ganyan ang habag sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala.